ba, Raul Hernandez? Ako, siyempre kahapon nag-birthday ko, ha? Si Sandro Ochoa, kaya pala pinasarado ko. Nako, Sandro Ochoa. Asa nang papansin ng Sandro Ochoa? Si Ma'am Telma Malahadja, si Lea Cruz Inosian, si Doc Jonathan de Guzman, Uy, ng si tatay Tita ni Doc, happy birthday! Kiki de Guzman. Tapos si Cabalenzosimo Gasmin, sabi niya babati daw ng birthday. Si Miss Tess Bangkot, ang secretary ng CBA AUF Angeles City. Siyempre nanonood si Cabalenzosimo Gasmin sa kanyang 55-inch na tablet battery. Ay, wow. Napavoid naman, sir, 55 each. Kaya niya. Tapos i-swipe pa niya. Oo, buong kamay yung pang-swipe ni partner. Scroll up pa niya. Mga kapamilya, salamat ang kami sinamahan niyo po today on the first day of the second week of Gagawin mo talaga. December. Thank you, guys. Ay, grabe, oh. Kami po ay magbabalik pa rin po sa dito pa rin. It is the departure time for the vehicle. Kailangan din po Please enjoy take the your rest seats. of the remainder of your remaining holiday. Susunod na po ang mga nagbabagang balita ng TV Patrolala. Susunod na hanggang bukas po. Ingat po tayo mga chickens. Huwag po uubo. Para makita nila na expert tayo. Siyempre, pwede natin i-reverse. Let's get started. Drive safe. Sama-sama lang kahit mahirap. Tulungan para sa kayo ibubuti na ng lahat. Tayo ang kapamilya. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, tatay at 6 na taong gulang na anak patay sa pananampak sa Nasugbu, Batangas. Lalaking sangkot sa serye ng nakawan ng laban sa mga arestong pulis. Office of Bill Guzman ay nakalang umanong sapat na ebidensya laban kay dating Senador Bong Revilla kaugnay ng flood control anomaly, malversation ng posibleng pandarambong, target isamba. Hospital sa Bulilan, Bulacan, nasunog, pasyente sa ICU, patay. Hiwalay na sunog sa Antipolo, Lola, hindi nakaligtas. Dear passengers, Trapiko catering sa will be ilang parte ng provided kalsada, shortly. Please na move your seats mga up habang and para settle maisan into ang your Christmas tables. Carmageddon, Enjoy your meal. inilatag ng MMDA. Actress at star vlogger, kakasakaya bilang star patroller. Nasa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol! Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa pamamaril sa mag-ama sa Nasugbu, Batangas. Patay ang padre de pamilya at ang 6 na taong gulang niyang anak matapos tampangan ng armadong lalaki habang sakay ng kanilang tricycle pauwi. Sugatan naman ang isa pa niyang anak at nakaligtas ang isa pa. At live mula sa Nasugbu, Batangas kasama ko, Karen de Guzman. Karen, ano ang motibo sa pamamaslang? Alvin Blanco pati ng mga pulis sa tunay na dahilan ng pamamaril. Pero batay doon sa nakuha nilang informasyon, ay posibleng may nakaalitan umano ang tatay. Samantala, nakuhanan na rin nila sa laysay ang 7 taong gulang na bata na tanging nakaligtas sa insidente.
Tubuan at nakahagusay sa gilid ng kanyang tricycle ang isang padre de pamilya. Nang abutan ng mga pulis sa barangay Multivan, sa Sugbo, Batangas nito linggo ng gabi. Nagkalat din na dugo sa loob ng tricycle, kung saan nakasakay ang 3 menor de edad ng mga anak. Ayon sa inisyal na ulat ng pulisya, mauwi na sana mag-aama nang maulanan sila ng balak. Yung pinagay na natin nila sa pinagabas na kami kasi pinalala ko sa mga SK ang nangyari parang unalibid sa school. Dedo sa spot ang ama, habang naisugod pa sa ospital ang 6 na taong gulang niyang anak, pero binawian din ng buhay. Sugatan naman ang isa niyang pinatidong anak, habang nakaligtas ang isang 7 taong gulang na bata. Ayon sa bata na tanging testigo ngayon sa pamamaslang, nag-aabang sa matalahib na lugar ang suspect bago sila marilin. Nakatago sa sarili mo sa pagkabigyan sa bata ng mga baktisyon. Pinagaling sa school. Tumalong. Yan sa kutok daw sa Na-recover sa crime scene ang 2 pasyon ng magkaibang baril. Kaya Passengers, hindi our driver announced ang fully was to break. may kasabwat ng Please your suspect. seats at the end of meron your ako break. mga nababanggit na nakakaalitan pero hindi naman ganun kagrabe na kung titingnan yung parang ng execution ng pagpatay sobrang parang titingnan namin sobrang galit po. Nagsagawa na ng malawakang manhunt operation ang Batangas Police. Sa mga possible po na witnesses sa nangyari pong shooting incident, kami po ay nananawagan na tulungan niyo po kami sa pag-identify at paghahanap po ng suspect. Alvin, sa mga oras ka na ito ay tuloy-tuloy ang isinasagawang backtracking ng mga pulis doon sa pinangyarihan ng krimen. Hamon nga lamang ito sa kanila dahil medyo liblib yung lugar at ilang metro pa yung layo bago makita ng mga bahay para sana doon sa mga posibleng testigo pa sa insidente. Samantala ay meron na nga mga Dear persons of passengers, interest sa our mga bus pulis will pero continue its hindi trip muna in nila 5 ito minutes. ibidetalye Please habang take your bumubulong seats. ang investigasyon. Alvin? Maraming salamat, Karen de Guzman. Patay sa operasyon ng mga pulis sa Bacoor, Cavite ang lalaking wanted at miyembro umano ng notorious na organized crime group. Arestado ng panghuhold up. Yan ang CCTV patrol ni Michael Delizo, exclusive. Wala nang nagawa dahil sa takot ang mga tauhan ng convenience store na ito nang tutukan ng baril sa General Trias, Cavite noong November 22. Nilimas ng 4 na naka-helmet na mga sospek ang kaha ng mga pera at mga importanteng gamit sa kanilang bag. Sila rin ang sinasabing sangkot sa pag-snatch sa kwintas ng isang matanda sa General Trias noong November 13. Ganyan din sa pang-hold up sa Bacoor noong December 3 kung saan natangayuan nila ang nasa milyong-milyong halaga ng alahas at pera. Pareho rin ang ginawa umano sa retired reservist at kanyang asawa sa Dasmariñas sa parehong araw kung saan natangay ang 80,000 pesos na cash at mga alahas na nasa 100,000 piso ang halaga. Isa sa mga miyembro ng grupo ay kinilala sa Marlon Santos na may patong na 200,000 piso sa ulo sa LGU ng San Miguel, Bulacan dahil sa kasong frustrated homicide, carnapping at iba pang krimen. Itong Huwebes, tuluyang ang natutukan ang pagtubis kay Santos at mga kasamahan sa bypass operation sa barangay San Nicolas 3, Bacoor. Namatay sa operasyon si Santos matapos umanong manilaban bago pamandalhin ng mga operatiba. Nagpipit daw yung ano niya, yung pagkaka-posas niya. So, yung police natin, out of, syempre, humanitarian consideration, pag mahigpit. So, nilulungan ng agaw na ng baril. Buti na lang, maagap yung isang police natin, kaya nag-isgrasya po yung isa sa mga arrested natin. Dinala pa sa ospital si Santos pero itineklarang dead on arrival. Naresto naman ang 4 pa niyang kasama. They were
province. Kahit ang grupo na talaga ito ay notorious. Bago pa ang operasyon ay may nag-text pa umano sa grupo na magpalamig muna sa baler dahil mainit na sila sa Cavite. Nakuha sa mga sospek ang mga baril, bala, granada at droga. Na-recover din ang ID ng ilan sa mga nabistima nila. Nananatili sa kustudiya ng Bacoor City Police ang 4 na sospek na naharap sa patong-patok na kaso. Kumbinsido ang pulisya na may mga kasamaan pa silang nasa paligid lang at ito ang susunod nilang tatargetin. Michael Delizo, ABS-CBN News. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Antipolo City. Patay ang isang senior citizen habang nagtamo ng mga paso sa katawan. Ang isa pang residente nagpapatrol, Christopher Simpson. Naglulabog ang tulog ng mga taga-sityo Bunaw, Barangay Dilaw, Antipolo City na sumiklab ang malaking sunog sa kanilang lugar linggo ng gabi. Nabilis na kumalag ang apoy dahil gawa sa light materials ang nasusunog ng 30 bahay. Nagpupuso na po talaga namin para mapula na po talaga yung sunog. Hindi na po kinaya. Kaya kumalat na po talaga yun. Binutas ang pader na ito para mabilis na maipasok sa sityo ang mga fire hose. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na naapula na nga sa 30 truck ng bumbero madaling araw na ng Lunes. Nasawi ang 73 anyos na lola matapos matrap sa nasusunog na bahay. Siguro po, tulog na tulog po. Saka sobrang tanda na rin po. Olyanin. Ano po? Olyanin na rin po. At masakit na po. Gabayan na lang po niya po kami magkakapatid. Posibleng sa evacuation center magpasko ang 30 pamilya o halos 100 individual na nasunugan. Mahirap, walang pera, Dear passengers, our bus will continue its trip in 5 minutes. Please take your seats. Nagpapagaling na ang residenteng nagtamo ng minor burn habang patuloy na inaalam ng BFP at Antipolo ang sanhi at halaga ng pinsala ng sunog. Christopher Sitson, ABS-CBN News. Patay naman ang isang nakakonfine na pasyente matapos sumiklab ang sunog sa isang pribadong ospital sa Pulilan, Bulacan. Lunes ng madaling